Senator, ano naman masasabi mo kay Bato sa hearing niya kanina? At ang nakuha naming impormasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the ouster plot laban kay President Marcos. Ito namang si Morales. Ano ba to? Kampi-kampi ba sila ni Bato? Mga kasabot ng mga DDS? Palagay ko kasama na yan kasi siya yung pinakang bida dito sa hearing ni Bato Wala namang kasaysay-saysay yung hearing na yan. Issue ng isang vlogger ng Maka Duterte na binigyan niya ng platform sa Senado, nilagay niya sa mainstream media at pangatlong hearing na ngayon pero alam mong pilit na pilit Senator, baka naman totoo yung pinagsasabi ng mga to. Sa ganon, Si Morales. na magalit yung taong bayan at ganon din, mahikayat nila yung mga active members ng Sandatahang Lakas para sa kanilang ouster plot. Ganon po yung nahagit natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent or the other info na meron kayo tungkol sa kanila. Meron tayong mga dating kasama na nasa PIDEA. Wala namang remarkable about this person. Pero ang nakikita natin na highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung confidential informant mo? Yun lang yun. Kahit sabihin niya mag-request na executive session, sabihin niya na sa ganun, malaman kung sino talaga ang source niya doon sa kanyang planong operation laban kay President Marcos. Hindi niya masabi. That's impossible. Yun po. Dyan sa mga kasama kong mga taga-media, magtanong naman kayo. Is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya dun sa blue box? Yun na nga. And may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo. Highly suspicious yun. Kasi kung neutral informant o resource person, dapat hindi ganyan. Hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudumisan yung intention mo. Sir, Ikaw din dyan, Tol. Magsalita ka, magtanong ka. ironic yung yung Scarborough Shoal, yung pagbenta, yun yung ina-accuse sa inyo. Pero at the same time, yung sinasabi yung gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic po yun? Yun na nga po, dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yun ang kompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Pero sir, may info ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion na yan kasi nag-umamin na yung Duterte camp at umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists at kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa. Ito siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo hindi nag-Nobel kung di ba naman ang Yun na nga. Kaya kung nga sila kakasuhan ngayon kasi nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit binabalik sa akin. Okay, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough. Kailangan harapin nila itong kaso na to. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you.